Sana aming sisikatan ng liwanag ng pusong mananginig tungkulin kabanaan. Buksan ang aming kalat, sariling pag-ialay. Turuan mong ihanap namin ang kapungkalan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, O Diyos, sa pagkakataong ibinibigay mo sa oras na ito upang mapagnilayan ang iyong mabuting balita bilang pagkaing spiritual at bilang gamot sa aming karamdamang spiritual. Panginoon, patuloy kaming gumalapit, humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang at mga kasalanang nagawa sa nakalipas na oras. Pagkalinisin mo ang aming puso upang sa ganon ang iyong banal na Espiritu ay lumuklok sa amin. Come, Holy Spirit, we need you, and come, Holy Spirit, we pray. Kami naniniwala sa iyo, banal na Espiritu. Gawayan mo kami sa aming mga ginagawa, sa aming mga desisyon, sa aming mga pag-iisip, upang mga bunga ng iyong banal na Espiritu ay aming magawa. Patuloy kang kumilos, Panginoon, ng banal na Espiritu sa mga susunod mga oras, upang ikaw ay maitaas at nabigyan ng parangal sa Facebook Live ito. Sama-sama po nating pakinggan ang mabuting balita. Ang mabuting balita ayon kay San Juan, puri sa iyo, Panginoon. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking amay patuloy sa paggawa at gayon din ako. Lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya, sapagkat nilabag niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, ay sinabi pa niyang ang Diyos ang kaniyang Ama. At sa gayoy, ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. Ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng anak. Sapagkat minamahal ng Ama ang anak at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito, ang mga gawang ipinakikita sa kaniya ng Ama. At magilalas kayo kung paano binuhay ng Ama ang mga patay, kaya din naman bubuhayin ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi umahatol kanino man ang Ama. Ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang umatol upang parangalan ng lahat ang anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa amang nagsugo ng anak.
Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita, ang nananalig, sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan, kundi nilipad na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga, na marami ng mga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at makinig sa Kanya ay nabubuhay. Ang Ama, ang may kapangyarihang magbigay buhay, at ang anak ay binigyan ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol sapagkat siyang anak ng tao. Huwag ninyong pagtakhan sapagkat darating ang oras na marinig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinahihigaan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan at lahat ng masama ay parurusahan. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Mahatol ako ay sa sinasabi sa akin ng Ama. Kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan, pupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. So welcome po sa Word of God, Daily Gospel. At ang ating pagnilayang mabuting balita ay yung March 18, 2026, Wednesday Gospel. Ito pong binasa nating Gospel, no? Ito po yung nagpapatunay na ang Panginoong Hesus ay isang Diyos. Jesus is God. So meron pong mga sekta na hindi sila naniniwala na si Hesus ay Diyos. No? Sinasabi na ang Panginoong Hesus ay isang propeta lamang, hindi siya anak ng Diyos, sa madaling salita, no? Talagang, may mga sekta na masasabi natin, talagang naniniwala sila na Diyos Ama lang ang Diyos. So, wala sa frame si Jesus Christ. So, yung pinaka-short na verse sa Bible, yung sinasabi na, ako at ang Ama ay iisa, yun na yun mismo eh. Sabi nga dito sa nabasa natin na, ibinigay na lahat sa Panginoong Hesus ang kapangyarihan, ang karapatan, ultimo ang paghatol. Sapagkat siya ang bugtong na anak ng ating Diyos Ama. So, ang Panginoong Hesus ay, masasabi natin hindi siya ordinaryo. Talagang, sabi nga, Jesus is the only way, no? The way, the truth. Siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. At ang Panginoong Hesus ay nakita naman natin, no? Sasabihin natin sa sarili natin, kung tayo ay nananalig sa Panginoong Hesus, para na rin natin nakita ang karakter ng Diyos Ama. Kasi kung ano ang anak, ganun din ang Ama. Kung ano ang Ama, ganun din ang anak. Kaya nga sila iisa eh. Kung ano ang mga ginawa ni Kristo nung siya ay nagkatawang tao, yun mismo ang kapangyarihan na mayroon ng Ama. Amen? Kasi alam naman natin ng Diyos Ama, hindi naman siya pwedeng pumunta rito. Siya yung ipako sa krus. Kasi ang Diyos Ama ay Diyos Ama. Makapangyarihan siya talagang, nandun talaga yung kanyang kalinisan. Pero dahil sa sobrang pagmamahal ng Diyos Ama sa sangkatauhan, ibinigay niya yung kanyang anak. Na ngayon yung Kwaresma ay inaalala natin ang kanyang paghihirap, pagkamatay at pagkabuhay na muli. Ganon tayo kamahal ng Diyos Ama. Ultimo yung meron siya, yung pinakamahalaga sa kanya, ibinigay niya sa ating mga makasalanan. Para Para tayo makalapit sa Ama. Kasi kung hindi ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay, kahit anong gawin nating kabutihan, kahit anong gawin nating paglapit sa Diyos, hindi tayo makakalapit sa Diyos Ama. Kaya nga si Kristo ang kordero. Siya lamang ang tanging perfect na handog
para sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Kaya kapag sinasabi ng iba na, hindi, si Jesus ay hindi Diyos, hindi tayo dapat ipagtanggol natin ang ating pananampalataya. Sapagkat si Jesus talaga ay Diyos. Sa Juan, sa Gospels, no, sa John, no, ang sabi doon yung sa salita. Ang sabi doon, sa pasimula pa, nandoon ang salita. Kasama na ng tao ang salita. At ang salita ay naging tao. At ang salita ay Diyos. At sino ba ang tinutukoy na salita doon? Ang Panginoong Jesus. Tsaka alam nyo, ang Panginoong Jesus naman, nung nagkaroon ng creation, di ba si Diyos, ang Diyos Ama, di ba sinabi niya, nilikha niya ang mundo. Magkaroon ng liwanag, ng gabi, ng mga hayop, ng halaman, ng tao, buwan, bituin. Nung nilikha iyon ng Diyos sa Genesis, mababasa natin na sinabi ng Diyos Ama, pagdating doon sa tao, sabi niya, likhain natin. Hindi naman niya sinabing lilikhain ko. Ibig sabihin, sa pasimula pa, nandun na si Kristo. Kaya nga sinabi ng Diyos Ama, likhain natin ayon sa kawangis natin. So, plural siya. Kaya, ganun na lang ang pagdidiinan sa mabuting balita na binasa natin na kung anong ginagawa ng Ama, ginagawa ng anak. Kung ano ang Ama, yun ang anak. Eksakto. Para na rin nating nakita ang karakter ng Diyos Ama dahil kay Kristo. Pero mo ang Panginoong Jesus, siya'y anak ng Diyos, siya'y perfecto, wala siyang bahid kasalanan. Pero pumayag siya, sumunod siya sa kalooban ng Ama, na siya'y mapunta rito sa lupa. Para ano? Para maglingkod sa atin. Hindi para maglingkod sa Kanya. Ginawa niya ang misyon niya. Pinalaganap niya ang mabuting balita, nagpagaling siya ng mga may sakit, nagkasaot siya ng mga demonyo, bumuhay siya ng patay. Diyos lang ang makakagawa na makakabuhay ng patay. Kaya ganun na lang. Kaya di ba yung pinakasikat na Bible verse sa Bible in John 3:15? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang sino mang sumampalataya dito ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ino-offer sa atin ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kasi may gumanap na eh. May nag-save na eh. Hindi na tayo yung ipinako sa krus eh. Kasi hindi natin kakayanin yun. Tanging ang Panginoong Jesus lang ang perpektong handog. So ano na lang gagawin natin? Ipagpatuloy. Kasi ang demonyo, naiinggit siya. Ang demonyo kasi hindi siya makapaglapit eh. Sa Diyos eh, hindi siya makapagsisi eh. Kasi syempre alam naman natin na very malaki ang pride ng demonyo. Eh ngayon tayo mga makasalanan, nakikita ng demonyo mga makasalanan ng mga tao, pero bakit sila nakakalapit sa Diyos? Nakakahingi sila ng tawad, nakakahingi sila ng Holy Spirit. Eh ayaw yun ng demonyo. Kaya ngayon, ang ginagawa ng demonyo, hinihila tayo. Na huwag tayong magdasal, huwag tayong magbasa ng Bible, huwag tayong magsimba, huwag tayong makakilala sa katotohanan. Saan ba ang katotohanan? Mula sa salita ng Diyos. At paano ba sinasamba ang Diyos? Through Spirit. Sabi nga sa kasulatan, sambahin ng Diyos sa katotohanan, sa Espiritu at sa katotohanan. At ano yung katotohanan? Ang totoo na sa Bible. Kaya kung nakakarinig tayo lagi ng God's Word, that's the reality ng buhay. Kasi andito sa mundo, maraming feed ang information, lalo sa social media, na hindi naman kalooban ng Panginoon. Kaya kung mangmang tayo sa pagkaunawa, actually, kung every Sunday nagsisimba tayo, yes, nakakarinig tayo ng homily. Pero kung nadidinig lang natin yun, tapos hindi naman natin isinasa puso, isinasa buhay, hindi ba? Nagiging mangmang tayo. Kasi tayo mga tao, basically, alam na natin yung tama at mali. Pero bakit patuloy pa rin natin ginagawa yung mali na nagdadala sa atin sa kasalanan? Kasi hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pero ano ba yung pinakamagandang karakter ni Kristo? Wala siyang ginawa kundi sundin ang kalooban ng Diyos. Kahit
siya ay ipako sa krus, sinusunod pa rin niya. Yung mga senaryo doon sa hardin ng Gethsemane, bago siya dagpin, kasi alam niya dadagpin na siya At alam niya na yun ay start ng kanyang paghihirap Lumuhod siya at nagdasal doon sa hardin na yun. Habang nagdadasal siya, ang pawis na lumalabas sa kanya ay dugo na halos. Bakit? Kasi alam niya yung kanyang mga mararanasan na pagpalo, na paghampas, pagdura, pagpapapako sa krus. Kung tayo mga tao, tayo nga lang minsan matusok lang tayo, matalisod lang tayo, may masanok ba tawag doon? Nang maliit na, sabi nga, nang maliit na bagay, masakit na Sabi nga sakit ng kalingkingan, dinadamdam ng buong katawan. Pero yung dinanas ng Panginoong Jesus, grabe. Biro mo, parusahan ng isang Jesus na wala namang ginawang kasalanan nung siya'y nabuhay sa mundo. Pero ang dami niyang panunuya na naranasan. Nandiyan pagbintangan siya na, nakakagawa lang yan ng himala kasi galing sa demonyo yung kapangyarihan niyan. Ay, hindi yan anak ng Diyos. Hindi ba talagang inaano siya, pinapersecute siya Gusto pa nga siyang patayin. Pero nag-focus ang Panginoong Jesus. Kasi representative siya halos ng Diyos Ama. Ito ako, ito ang Ama, ito ang ginagawa niya. So, malapat lamang na ang respeto natin sa Panginoong Jesus ay nandoon. Paano na lang kung halimbawa, hindi tayo naniniwala na Jesus ay Diyos? Paano kung dapating ang time na nasa paghuhusga na? Nasa judgment day na. And then, ang maghuhusga ang Panginoong Jesus. Hindi tayo naniniwala na siya ay Diyos. So, paano na yun? Di po ba? Ipinapatunay lamang ng mabuting balita na ang Panginoong Jesus ay puno ng pag-ibig sa ating mga makasalanan. Actually, lahat tayo. Kaya nga nagkatawang tao ang Panginoong Jesus, hindi para sa mga banal, para sa ating mga makasalanan. Mahal na mahal tayo ng Diyos, tayo mga makasalanan. Ang ayaw lang sa atin ng Diyos, yung kasalanan na ginagawa natin. At hindi nang ganun ang pagmamahal sa atin ni Kristo. Nung siya ay umakyat na sa langit, nanalangin siya sa Diyos Ama. At ano ang kanyang panalangin? Mag-iwan ng patnubay dito sa mundo. At ano yung patnubay? Ang banal na Espiritu. Kaya nga tayo mga Katoliko, naniniwala tayo sa Trinity. Sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, sa Diyos Espiritu Santo, hindi tatlo ang Diyos natin. Iisa lang yun. Iisa lang yun. Parang halimbawa, isang nanay. Itong nanay nito, halimbawa, ang pangalan niya ay Josephine de la Cruz. Siya ay nanay. At the same time, nagtatrabaho siya bilang sekretary sa isang opisina. So, si Josephine de la Cruz ay nanay, isang sekretarya. Tapos minsan meron siyang mga sinasalihan ng mga gawain o grupo. Leader siya doon, presidente siya ng isang, presidente siya sa school ng anak niya. So maraming gampanin si Josephine de la Cruz, pero si Josephine de la Cruz din siya. So ganun din ang pananampalataya natin. Si Kristo, at ang Diyos, si Kristo ay Savior, si God the Father is Creator, at ang Holy Spirit ay Sanctifier o patnubay. Pero iisa lang sila. That's the mystery of our faith. Kaya minsan sinasabi na, hindi, diretso na lang tayo sa Diyos Ama. Ba't kinakailangan mag-pray ka pa kay Jesus Christ? Mag-pray ka pa kay ganito, mag-pray ka pa kay ganyan. Maraming beses sinabi sa Bible na si Jesus lang ang tanging ibinigay ng Diyos para sa ikaliligtas natin. Sa Kanya tayo lalapit. Hindi po ba? Kasi kung anong pagpaparangal, kung kinikilala natin si Jesus, sa ating pananampalataya, kikilalanin din tayo ni Kristo. Pero kung dito pa lang, buhay pa lang tayo, tinatakwin na natin siya, ang baba ng tingin natin sa Kanya, propeta lang siya. Actually, ang mga propeta, mga makasalanan din yan Hindi ba? Na nagbalik loob sa Diyos. Tapos ibibilang natin si Kristo na propeta? Hindi. Siya ay Diyos. Diyos na totoo, naging taong totoo, pero 100% ng Kanyang pagka-Diyos. Hindi kalahati-kalahati. Diyos siya. So, dapat ipagsigawan natin, ipagtanggol natin na Jesus is God. Yung pagmamahal sa atin ni Kristo, hindi yan mababaliwala, hindi yan mabibigyan ng hindi mapapantayan. Na si Jesus ay Diyos, na si Jesus
ay dapat nating sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Kasi, sa panahon natin ngayon, no, ang nagahari dito sa mundo, si Satanas. Siya yung nagahari ngayon. Kasi si Jesus Christ, wala pa yung second coming eh. Si Jesus Christ, nasa langit pa. Naghihintay pa siya ng instruction ng Diyos Ama kung kailan siya pababalikin. Kasi sinabi sa Bible, walang nakakaalam kung kailan magkakaroon ng second coming. Kahit si Jesus, kahit ang mga anghel, hindi alam. Tanging ang Diyos Ama lamang. So, naghihintay lang ng signal ang Panginoong Jesus kung kailan siya babalik. So, habang hindi pa siya bumabalik, di ba, nag-iwan nga siya ng Holy Spirit. Yung Holy Spirit, doon tayo hihingi ng lakas, ng patnubay, ng kapangyarihan, para tayo ay makaiwas sa mga kasalanan. Kasi, ang ating problema araw-araw is spiritual battle. Every day yan, every hour, between good and evil. Sa ating isipan, laging may nagtatalo dyan ng mabuti at saka masama. Higit pa yan sa mga problema natin sa sakit, cancer, diabetes, problema mo sa pamilya, sa pag-aaral, problema mo sa opisina, wala kang pera, nawala kang trabaho, kung ano-ano pa mga problema ng tao, no? Kasi doon tayo nakafocus eh. Kasi gusto ni Satanas, nakafocus tayo sa mga problemang pangmundo. So, kaya nakakalimutan na natin na mas meron tayong problema na lagi nandyan, yung spiritual battle. Kaya kung sa puso natin that Jesus is God, mapaglalabanan natin yan. Kasi kung tayo lang as a human, hindi natin kaya. Yung sabihin mo, ay magbabago na ako, hindi na ako inom ng alak, hindi na ako magsusugal, hindi na ako ganito, ganyan-ganyan. Hindi natin kaya yan kasi likas tayong makasalanan. So, kailangan natin ang kalakasan o kalikasan ng banal na espiritu para tayo ay makalaban. Tsaka pa lang tayo nakakatanggi sa mga tukso ng dyablo na nagdadala sa atin sa kasalanan. So, kailangan sa puso pa lang natin, ipaghari na natin ang Panginoong Jesus. Magkaroon po tayong closing prayer. Panginoon, marami pong salamat sa pagpapaalala mo sa amin sa kahalagahan ng iyong kalikasan bilang Diyos na totoo. Ikaw ay nagbigay buhay ibinigay mo ang buhay mo sa amin, Panginoong Jesus, dahil mahal mo kami. Nawa, bigyan ka namin ng parangal, kamukha ng parangal na ibinibigay sa iyo ng Diyos Ama, na ikaw at ang Ama ay iisa. Na Jesus is God. Maraming pong salamat. Patuloy mo po kong maghari sa aming puso, Panginoon, na ikaw ay isang Diyos na totoo at nawa patuloy mo kaming patnubayan sa aming mga araw-araw na dinadaan ng pagsubok. Panginoon, ikaw po ay Diyos na patuloy na nandyan para gumabay sa amin. Lagi mong ipaalala sa amin na kung tinatanggap ka namin, kung kinikilala ka namin, gayon din ang pag-welcome mo sa amin sa araw ng paghuhusga. Nawa sa bawat araw na ipinagkakaloob mo, O Diyos, ay lagi naming maalala na ikaw ay isang Diyos na patuloy na nagmamahal at naghihintay sa aming pagbabalik loob sa iyo. Lalo na ngayon po na araw ng pag-alala, pagbabalik loob, pagsisisi. Nawa maisip namin ito ang pinakamahalagang dapat namin gawin ngayong mahal. Tayo po'y magdasal ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Ikasaloob para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon. Yung aming kakanin sa araw-araw at
Yadya mo kami sa lahat ng masama, sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. To God be the glory.